Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga taga-subaybay sa lahat po ng dako na naabot po ng tinig na inyong lingkod. Ngayon po, tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. At bago po natin simulan ang atin pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Ama namin ang tahanan po ni sakit asa ng mga langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito, namin pong muling mapagbubulay-bulayan, mapapag-aralan ng inyo pong mga banal na salita. Naway kami po ay patnubayan ng inyo pong banal na espiritu at ang amin pong mga tatalakayin mula sa inyong mga banal na salita ay amin na pong maunawaan ng malinaw at ito po ay maging gabay namin sa amin pong paumuhay bilang Kristiyano at kami na po inyong pakabanalin sa espiritu at katotohanan. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin, kalakip ng kapatawaran ng amin pong mga pagkukul at pagkakasala. Sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Ngayon po mga minamahal na mga kapatid, ay atin pong ipagpapatuloy ang atin pong pag-aaral patungkol po sa Sabat. Kahapon ay atin pong natalakay yun pong tungkol sa Sabat bilang tanda ng pagpapakabanal or a sign of sanctification. The Sabbath as a sign of sanctification. Ang atin pong unang inalam ay kung ano bang araw ang pinapatakan nung tinatawag po na Sabat ng Biblia. Atin pong nalaman kahapon na ito po ay ang Sabado na siyang ikapitong araw ayon po sa modernong pagbilang sa araw ng pamamahinga ayon po sa turo ng Biblia. Kaya ngayon po mga kapatid ay ang atin naman pong aalamin ay kung ito po bang Sabat na ito ay para lamang baga sa mga Hudyo o ito po ba ay para sa lahat ng tao. Atin pong babasahin ngayon mga kapatid ang sinasabi dito sa Marcos 2:27. Maaari ninyo akong sundan kung kayo po meron pong mga Biblia. Buksan po ninyo dito sa Marcos 2:27. Ang sabi po ay ganito: And he said unto them, The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Yan po ang nakasaad dito mga kapatid, na ang Sabbath daw po ay ginawa para sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabbath. Ito pong Sabbath mga kapatid ay para sa tao. Sinong tao po ba yung pinagbigyan ng Sabbath? Noon kasi kami naroon sa Baguio, kasama ko si Brother Rico Octaviano, meron po kaming nakausap na mga ngaral. At ang sabi nila, ito daw tinutukoy sa Marcos 2:27 ay tao na mga Hudyo. Hindi raw po ito tumutukoy sa lahat ng tao, kundi ito raw po ay sa taong Hudyo lamang. Sapagkat sa Exodus 31 verse 13 hanggang patuloy ay sinasabi nga po doon na ang Sabat po ay binigay ng Diyos sa Hudyo. Kaya ang ginagawa nilang konklusyon ay para lang daw po sa taong Hudyo ito pong Sabat. Yun pang paliwanag nila dito sa Marcos 2:27. Pero dapat po nating malaman mga kapatid, kung ito po bang sinasabi sa Marcos 2:27 ay para nga lang ba sa taong Hudyo? At yung kanilang claim na para lamang sa taong Hudyo, ito pong Sabat ay sinuportahan nila ng sinasabi dito sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 2, talatang 9 at Kapitulo 3, talatang 9 rin. Basahin natin ang sinasabi rito mga kapatid. Ang sabi rito sa Apokalipsis 2 talatang 9 sa King James Version,
I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Ayan po mga kapatid ang sabi rito, na meron daw pong tinutukoy dito mga kapatid, ang tunay na saksi, ang Panginoon, na kung saan ay meron daw pong mga tao na namumusong at nagsasabing sila'y mga Hudyo, pero hindi naman sila mga Hudyo, kundi sila ay sinagoga ni Satanas. Yan po mga kapatid. At dito sa Revelation chapter 3 verse 9, ganito naman po sinasabi, Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. Dito po mga kapatid sa mga talatang ito ay gustong patunayan ng ilang mga mangaral na ang Sabat daw po ay para lamang sa mga Hudyo. Kaya kung ikaw raw ay hindi Hudyo at ikaw ay nangingili ng Sabat, ikaw ay ibinibilang ng Diyos bilang sinagoga ni Satanas. Kaya ang tanong mga kapatid, kapag po ba hindi Hudyo at nangingili ng araw ng Sabat, ay talaga bang kabilang sa tinatawag na sinagoga ni Satanas? Yun po ba ang ibig sabihin ng mga talatang ito mga kapatid? Ang mga Sabbath keepers po ba o ang mga nangingili ng Sabat ay talaga bang tinatawag na sinagoga ni Satanas ayon sa pinapahayag ng talatang ito? Wala po tayong mababasa dito sa mga talatang ito sa Apokalipsis 3 talatang 9 at Apokalipsis 2 talatang 9. Wala po tayong mababasa rito mga kapatid na ang pinatutungkulan dito ay yung pangingilin tungkol sa Sabat. Ito'y binigyan lamang ng pagbabaluktot na pakahulugan ng mga nagtatanggol na ang Sabat daw ay para lamang sa mga Hudyo. Yun po ay hindi suportado ng talatang ito mga kapatid. Wala nakasaad sa banal na kasulatan na yun pong pangingilin ng Sabat ay para lamang sa Hudyo, na kung ipangingilin daw ng hindi Hudyo ay ibibilang kang sinagoga ni Satanas. Yun po ay walang basihan mga kapatid, sapagkat yun pong tao na tinutukoy dun sa Marcos 2:27, sa Greek word po yun ay anthropos. Yun pong anthropos mga kapatid ay human being. So kapag ikaw ay human being, para sa iyo ang araw ng Sabat bilang araw ng Panginoon. Kaya maliwanag po mga kapatid na ito po ay para sa lahat ng tao. Wala pong pinipili mga kapatid. Kaya nga, kung atin pong tutunghayan ang Apokalipsis, kasi itong objection ay mula sa aklat ng Apokalipsis, ano? So sa aklat rin tayo ng Apokalipsis, dadako upang patunayan kung para kanino yun pong araw na yon. Ngayon yung Sabado na yan, para kanino? Yan po ba ay para lamang talaga sa Hudyo? Atin na pong nabasa dito mga kapatid sa Marcos 2:27 na ito po ay para sa tao, at yung tao po dun mga kapatid ay human being. Ayon sa salitang pinagkunan nito na Grego na anthropos. Ngayon, ating tunghayan ang Revelation chapter 14 verse 6 and 7. Ang sabi po ay ganito, And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel, to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people. Dito muna tayo sa verse 6 mga kapatid. Ito pong mabuting balita na walang hanggan mga kapatid. Ito po yung ebanghelyo. Para kanino po itong ebanghelyo mga kapatid? Ayon dito, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people.
So maliwanag po mga kapatid na ito po ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat. Kaya nga sabi dito, to every nation. Yan, sa bawat bansa. So hindi sinabing sa isang bansa lang na bansang Israel, kundi para sa bawat bansa. Sabi dito, to preach unto them that dwell on the earth. Yan, kung ikaw ay nakatira sa planetang earth, para sa iyo po ang mensaheng ito na mabuting balita na walang hanggan. At dito po sa mensaheng ito mga kapatid, ay meron pong nakapaloob. Ano po yung kabilang rito? Ang sabi rito, saying with a loud voice, fear God, and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth, and the sea, and the fountains of waters. So yun pong mensahe mga kapatid ng unang anghel ng Revelation chapter 14, ito po ay para sa lahat ng nananahan sa lupa, sa bawat bansa, wika at bayan. Kaya para sa lahat po ng tao. At ano po yung nakapaloob ron sa pabalita ng unang anghel bukod doon sa mabuting balita ng kaligtasan o ebanghelyo? Kabilang rito yung sinasabi sa verse 7 na matakot kayo sa Diyos. So yung pagkatakot po sa Diyos, yan po ay may kaakibat na pagsunod sa utos ng Panginoon. Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ngayon kung yun pong utos ng Diyos ay ipinapasunod bilang bahagi ng mensahe ng unang anghel na ito, sa makatuwid yun pong ika-4 na utos sa 10 utos ng Diyos, ay hindi po natin pwedeng baliwalain mga kapatid, sapagkat bahagi yan ng utos ng Diyos. Ano ho? At kaugnay rito, sabi rito sa huling bahagi ng mensahe niya ng unang anghel, ano? And worship Him that made heaven and earth, and the sea, and the fountains of waters. So ang tinutukoy po dito mga kapatid na dapat nating sambahin, ayun pong Diyos na lumikha ng langit at lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sa makatuwid po mga kapatid, yun pong tunay na Diyos ang tinutukoy po ng talatang ito. Siya po ang dapat nating sambahin. Kaya kung itinuturo tayo ng banal na kasulatan, dun po sa tunay na Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay, dito po sa huling aklat ng Biblia na Apokalipsis, itinuturo tayo dun sa tunay na pagsamba, kung sino po yung tunay na manlilikha, at tayo naman po ituturo ng Biblia sa unang aklat nito, sa aklat po ng Genesis chapter 2 verses 1 to 3. Ang sabi po ay ganito, thus the heavens and the earth were finished and all the host of them, and on the seventh day God ended His work which He had made, and He rested on the seventh day from all His work which He had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it He had rested from all His work which God created and made. Yan po, kaya dito mga kapatid sa Genesis chapter 2 1 to 3 ay narito po yun pong context mga kapatid ng tinatawag na tamang pagsamba. Anong araw yon at sino po yun pong unang binigyan ng utos na ito na ipangilin ang araw ng Sabat, kasi ito ay ginawa para sa tao. Sa makatuwid po ay ginawa ito para kay Adan at sa kanyang buong lahi mga kapatid. Kaya nga ang context nitong Genesis chapter 2 verses 1 to 3 ay nakaugnay sa ika-4 na utos. Patunghayan po natin ng Exodus kapitulo 20 talatang 8 hanggang 11. Ang sabi po ay ganito, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. So dito po sa verse 10 sinabi po mga kapatid na yun pong ikapitong araw ay Sabat ng Panginoon mong Diyos. At sabi rito, in it thou shalt not do any work, thou nor thy son nor thy daughter,
thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Verse 11, for in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Maliwanag po mga kapatid ang talatang ito na nagsasabi kung bakit po dapat ipangilin ang Sabat. Hindi po dahil sa ang Israelita ay pinalabas lang doon sa pag-aalipin sa Ehipto kaya ibinigay ang Sabat. Kasi ang meaning ng Sabat ay rest, kapahingahan. Hindi lang ito ordinaryong pamamahinga, kundi ito po ay tumutukoy rin sa spiritual at physical na pamamahinga mga kapatid. Kaya binigay sa Israelita ang Sabat sapagkat ito nga'y nakalimutan nila. Sa loob ng mahabang panahon na sila po'y naalipin sa Ehipto mga kapatid, ay nalimutan na nila ito. Ilang taon po bang naalipin ang mga Israelita sa Ehipto mga kapatid? Sila po ay naalipin sa loob ng 430 years. Yan po mga kapatid. Kaya yun pong Sabat mga kapatid ay hindi nila naingatan ng tama. Nalimutan nila. Bagaman ang Sabat para sa lahat ng tao, na yan po ay iningatan na rin ni Adan. Kasi ayon sa context ng Marcos 2:27, ang Sabat ay ginawa para sa tao. At kung ating susundan kung saan po ito nakabatay, ay dun po sa creation. Sa creation mga kapatid. Yung Genesis chapter 2 verses 1 to 3 at Exodus chapter 20 verses 8 to 11 ay nagpapatunay na yun pong origin ng Sabat mga kapatid ay hindi po doon sa panahon ng paglaya ng Israel mula sa pagkalipin sa Ehipto, kundi ito po ay doon pa sa paglikha mga kapatid. Kaya nga sabi doon sa verse 11 ng Exodus chapter 20, 4. So ano ibig sabihin ng 4? Ito po, itong for dito ay because ang ibang ibig sabihin. Ibig sabihin, ito yung ibinibigay na dahilan kung bakit dapat pong ipangilin ang Sabat. Ano sabi dito? For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Yan po ang dahilan kung bakit dapat ipangilin ang Sabat. Bagaman ito po ibinigay sa Hudyo, pero ang context ng Sabat na yon ay sa creation. Hindi sinabing, for God hath set you free from the bondage of Egypt. Hindi lang yon. Bagaman binigay rin yon dahil sa kanilang pagkalaya mula doon sa pagkalipin, kaya binigay sa kanilang Sabat, pero hindi nangangahulugan na yun lang ang dahilan ng pangingili nila ng Sabat, kundi ito po ay matitrace natin mula pa doon sa panahon ng paglikha sa mundong ito, na ang Sabat po ibinigay para sa tao. Kasi kung ito ay para lamang sa Israel, ano ang kabuluhan na binanggit dito sa verse 11? Yung salitang for. Sa Tagalog Bible, ang sabi ron, sapagkat sa 6 na araw ay yari ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at ang lahat ng nangaroon. At nagpahinga sa 7 araw na anupat binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Yan po mga kapatid ang context ng talatang ito. Kaya ito po hindi lamang para sa Hudyo, kundi para sa lahat ng tao mula pa sa panahon ni Adan hanggang sa huling taong mabubuhay sa mundong ito. Ang Sabat po ay para sa kanya. Pero bakit ibinigay pa doon sa Sinai ito pong Sabat? Kung ito naman po pala ay umiiral na sa panahon pa ni Adan. Yun na nga po ang dahilan, yung binanggit natin, na ang mga Israelita po ay naalipin sa Ehipto sa loob ng 430 years. So matagal na panahon silang naalipin. Mahigit 4 na siglo silang naalipin mga kapatid. Kaya dito sa aklat ng mga awit, ay dito rin po natin mababasa mga kapatid, na layunin ng Diyos na palayain ang kanyang mga anak
mula sa pag-aalipin sa Ehipto. Ano? At ang nais po niya ay kanilang sundin ang kanyang mga utos, mga kapatid. Yan po ang dahilan kung bakit kanya pong pinalaya ang mga Israelita. Kaya sabi dito sa Psalms 105 verse 6 hanggang verse 10. Ang sabi po ay ganito: O ye seed of Abraham his servant, ye children of Jacob his chosen. He is the Lord our God. His judgments are in all the earth. He hath remembered his covenant forever, the word which he commanded to 1,000 generations, which covenant he made with Abraham, and his oath unto Isaac, and confirmed the same unto Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant. Ayan po mga kapatid, yun pong tipan ng Diyos na ginawa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Ito po'y everlasting covenant. Kung paano merong tinatawag na everlasting gospel, ay meron din pong everlasting covenant. Sa makatuwid, yun pong everlasting covenant, mga kapatid, na ginawa po kay Abraham, ito po ay hindi lang kay Abraham nagsimula, kundi maging sa panahon pa ni Adan. Kaya nga sa Genesis chapter 3 verse 15 ay binanggit doon yun pong pangako na meron pong binhi. Si Kristo po yun pong magiging manunubos ng tao. Ano ho? Kaya yun pong tipan na yan, mga kapatid, ay doon pa kay Adan. Yung utos at yung tipan, yan po ay magkasama, mga kapatid. Yan po ay everlasting covenant ng Diyos sa kanyang bayan. Pero bakit Israel yung pinagbigyan sa panahon na sila ay lumaya mula sa pag-aalipin sa Ehipto? Sapagkat sila po yung bayan ng Diyos, mga kapatid. Kaya sinabing ibinigay sa Israel. Kasi walang ibang lahi dito sa mundo noon na sumasamba sa tunay na Diyos maliban sa bansang Israel, na siyang lahi ni Abraham, mga kapatid. Ay si Abraham po ay tagasunod ng tunay na Diyos. Kaya yung kanya pong mga lahi, mga kapatid, ay sumasamba rin po sa tunay na Diyos. Ano ho? Kaya nga, yun pong tipan na ibinigay kay Adan at Eva, para din po yun sa lahat ng tao. Kung paano yung Sabat na para sa tao na ibinigay kay Adan at Eva ay para sa lahat ng tao, ganun din po yung tipan, mga kapatid. Yan po ay hindi pwedeng paghiwalayin ang dalawang yan. Ngayon ay atin pong tunghayan ang iba pang talata na nagpapatunay na yung tipan at yun pong utos ng Diyos ay magkasama po yan na ibinigay para sa tao. At ito pa ang dapat nating tandaan. Itong Sabat ay sign of sanctification. So kung ang Sabat na sign of sanctification ay para lamang sa mga Hudyo, ano naman ang sign of sanctification para sa mga hindi Hudyo? Kung ang konsepto nga ay para lamang sa Hudyo, yun pong Sabat na siyang sign o tanda ng sanctification o pagpapakabanal. Meron po bang ibang sign of sanctification para sa mga hintil na naging Kristiyano, naging mananampalataya? Iba po ba yung sign of sanctification para sa Hudyo? At iba rin ba yung sign of sanctification para sa mga hintil? O sabihin natin Kristiyano? Kasi ang sabi ng iba, sa Kristiyano, linggo na ang araw ng pagsamba, hindi Sabado. Kasi yung Sabado, para lang daw ito sa mga Hudyo. So iba raw yung Sabat ng Hudyo, yun daw yung Sabado, at ang Sabat naman ng Kristiyano ay linggo. Pwede bang ganon, mga kapatid? Hindi po, sapagkat yun pong naging Kristiyano ay mga Hudyo rin. Ano ho? Mga Hudyo rin po yun, mga kapatid. Si Pedro, yung 12 alagad ni Kristo, na naging mga Kristiyano, mga Hudyo po yan. Eh, paano yan? Noon ba nangilin ang mga alagad ng Panginoon? Nahati ba sila sa dalawa? Ang Christianity ba na binubuo ng mga Hudyo at mga Kristiyano ay magkaiba ang araw ng pagsamba? Meron bang araw na pagsamba na araw ng linggo at meron bang Sabado? Sa panahon ng Kristyanismo, sa panahon ng mga alagad, nang si Kristo po ay wala na dito sa lupa,
Nahati po ba sa dalawa ang grupo ng mga mananamba sa atin pong Diyos, mga kapatid? So yan po ang dapat nating isipin, mga kapatid, atin pong isalang-alang patungkol po sa pag-aaral na ito. Kaya maliwanag po na walang dalawang grupo ang mga sumasamba kay Kristo. Kaya basahin natin ang sinasabi sa aklat ng Galatia, Kapitulo 3, talatang 26 hanggang 29. Ganito po ang sinasabi sa Galatia chapter 3 verses 26 hanggang 29. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For ye are all one in Christ Jesus. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise. So maliwanag po, mga kapatid, na yun pong tinutukoy rito na pagiging tagapagmana ayon po sa tipan ng Diyos kay Abraham ay ano po? Ito po'y para sa lahat ng taong sumasampalataya kay Kristo. Kaya nga sabi rito, wala ng Hudyo o Grego. Walang babae o lalaki. Walang laya o alipin. Lahat po tayo ay iisa sa ating Panginoon. Kaya nga, doon po sa panahon ng Christianity, kahit na si Kristo po'y umalis na, umakyat na sa langit, ang grupo po ng mananampalataya sa Apostolic Church, mga kapatid, sila po ay isang grupo lang. Wala pong iba-ibang araw ng Sabat. Isa lang yung araw ng Sabat nila. Yan po yung ikapitong araw na Sabado. Kaya nga, kung atin pong titingnan yung origin na talata patungkol dun sa pinag-uusapang tipan at kautusan para sa kaligtasan na binanggit kay Abraham, mauunawaan natin na hindi lang talaga ito para sa Hudyo, mga kapatid. Ito po'y para sa lahat ng tao. Kasi kung yung tipan ng kaligtasan ay para lang sa Israel, ang mga hintil ay hindi sana magiging kabahagi nito. Ito po'y ibinigay sa Israel at hindi lang para sa Israel kundi para sa lahat ng tunay na Israel. Kasi hindi po basehan dito yung pagiging lahi ng Israel. Ayon sa Romans chapter 2 verses 28 and 29. Basahin natin muna ito. Itong nasa aklat ng Romans chapter 2 verses 28 and 29. Upang mas maunawaan natin kung ano ba ang ibig sabihin nung pagiging Hudyo. Kaya kaugnay doon sa objection na ginagamit ng ilang mga ngaral na ang pangingilin daw ng Sabat ay para lang sa Hudyo, at kung hindi ka daw Hudyo, ikaw ay sinagoga ni Satanas. Mali po yun na conclusion, mga kapatid. Ang tunay pong turo ng Biblia ay ganito patungkol sa pagiging tunay na Hudyo. Romans chapter 2 verses 28 and 29, ang sabi ganito: For he is not a Jew, which is one outwardly, neither is that circumcision, which is outward in the flesh, but he is a Jew, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of men, but of God. So maliwanag po, mga kapatid, yun daw pagiging tunay na Hudyo ay hindi ayon dun sa pagkatuli na pagiging Hudyo. Kasi yung mga Hudyo, 8 araw pa lamang pagkapanganak nila, tinutuli na. At bukod dun sa pagtutuli na yon, ay yung kanilang dugo talaga ay dugong Hudyo, mga kapatid. Ay tayo namang hindi Hudyo, ay paano po tayo magiging kabahagi dun sa tipan na ginawa ng Panginoon para kay Abraham? Yun kasi tumutukoy sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya. Kung paano si Abraham po ay inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya at hindi na mga gawa, ganun din ang magiging mga tagasunod ni Abraham, mga tagasunod ni Kristo ay, mga kapatid, aariing ganap rin sa pamagitan ng pananampalataya at papakabanalin din sa pamagitan
ng pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, dito po natin maunawaan mga kapatid, na yun pong pagiging Hudyo talaga, ito po ay ayon po sa pananampalataya sa ating Panginoon. Na ang sabi rito, ang pagtutuli ay sa puso, sa espiritu. Yan po yun mga kapatid. Kaya pwede tayong maging Hudyo sa spiritual na bagay. At hindi po tayo pwedeng tawaging sinagoga ni Satanas kung tayo nangingili ng Sabat. Eh sino pala yung tinutukoy na sinagoga ni Satanas doon sa Revelation chapter 2 verse 9 and chapter 3 verse 9? Yun ba yung hindi Hudyo na nag-aangking Hudyo sa literal na paraan? Hindi po mga kapatid. Ang tinutukoy doon mga kapatid ay yung nag-aangking mananampalataya pero hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos. Yun po yung sinasabi sa Mateo 7:21. O tingnan natin yung sinasabi ron. Mateo 7:21. Ang sabi rito, o ipatuloy natin hanggang 23. Matthew 7 verses 21 to 23. Ang sabi rito, "Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity." Yun daw pong mga hindi kikilalanin ng Diyos mga kapatid ay sino po? Yun pong mga nag-aangkin na sila ay tumatawag sa pangalan ng Diyos pero sila ay workers of iniquity. Ano po yung iniquity? Sa salitang Grego ito po ay anomia, meaning lawlessness. So ibig sabihin ito po ay hindi kumikilala sa utos ng Diyos mga kapatid. Lapastangan sa utos ng Diyos. Yan po yung tinatawag na workers of iniquity. Yan po yung tinatawag na synagogue of Satan. Kasi kahit sila po ay nag-aangking Hudyo o mananampalataya, pero dahil hindi po ginaganap yun pong kalooban ng Diyos, sila po ay tinatawag ni Kristo na sinagoga ni Satanas. Yung sinagoga ni Satanas meaning workers of iniquity. At bakit yung nangingili ng Sabat ay hindi maituturing na workers of iniquity kahit na siya hindi Hudyo? Ay meron pong nakasaad sa banal na kasulatan mga kapatid na kahit hindi Hudyo ay tatawagin ng Diyos para mangilin ng araw ng Sabat. Basahin natin itong nakasaad sa Isayas Kapitulo 56 talatang 1 hanggang 8. Ang maliwanag pong talata ito mga kapatid. Isaiah chapter 56 verses 1 to 8. Ang sabi po ay ganito, "And the sons of the..." dito tayo sa verse 1 Isaiah chapter 56 verses 1 to 8. Ang sabi po, "Thus saith the Lord, keep ye judgment and do justice, for my salvation is near to come and my righteousness to be revealed." So malapit na raw mahayag ang pagliligtas ng Diyos at ang kanyang katuwiran. So yung katuwiran ng Diyos, ayan po yung nakabase sa kautusan ng Diyos. Ngayon, ang sabi rito, "Blessed is the man that doeth this, and the son of man that layeth hold on it, that keepeth the Sabbath from polluting it, and keepeth his son from doing any evil." Pansinin nyo ito. Ang sinabi ba rito sa Isaiah 56 verse 2 ay Hudyo na specific na lahi ng tao? Hindi po mga kapatid. Ang sabi rito, man. Yan po yung general term para sa human beings mga kapatid na tinutukoy. Lahat ng human beings ay para sa kanya po itong Sabat. Kaya sabi rito, "Blessed is the man that doeth this, and the son of man that layeth hold on it, that keepeth the Sabbath from polluting it, and keepeth his son from doing any evil." So maliwanag po, ito pong Sabat mga kapatid ay para sa tao. At sabi pa rito,
Sa patuloy, neither let the son of the stranger that hath joined himself to the Lord speak, saying, The Lord hath utterly separated me from his people. Neither let the eunuch say, Behold, I am a dry tree. Ayan, sabi rito, kahit daw yung mga anak ng mga taga-ibang lupa na nakipisan sa Panginoon na nagsasabi, ako'y inihiwalay ng Panginoon mula sa kanyang bayan. At huwag daw magsabi, kahit yung eunuch, ano yung bating. Ito po ay, itong eunuch, ito yung mga tao na naglilingkod sa mga maharlika, ano yung mga noble persons. O kahit yung eunuch na hindi Israelita, ay ano raw po, huwag siyang magsabi na narito ako'y isang punong kahoy na tuyo. Ibig sabihin, huwag niyang sabihin na siya'y isolated, na siya'y hindi kabahagi ng pagsamba sa tunay na Diyos ayon sa sinasabi ritong pangingilin sa araw ng Sabat. Bakit po? Ang sabi rito sa verse 4 hanggang patuloy, For thus saith the Lord unto the eunuchs that keep my Sabbaths, and choose the things that please me, and take hold of my covenant. Ayan, covenant, ano? Kaya mapapansin natin dito, yun pong Sabat na nakapaloob sa 10 utos ng Diyos, ay ano po? Itong Sabat ay may kalakip na covenant, mga kapatid, sapagkat yung 10 utos nga na yun ng Diyos, yun po yung covenant sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ayon nga sa ating natalakay nung nakaraan, mga kapatid. Kaya nga sabi rito, hindi lang yung Sabat ang sinasabi na pwedeng tuparin ng mga taga-ibang lupa, kundi maging yung covenant ng Panginoon ay pwede niyang ingatan. Ulitin natin ang sabi rito, For thus saith the Lord unto the eunuchs that keep my Sabbaths, and choose the things that please me, and take hold of my covenant. Even unto them will I give mine house, and within my walls a place and a name better than of sons and of daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. Ayan po. Yun pong everlasting name dyan, mga kapatid. Ano? Yun pong pagiging anak ng Diyos. Ano? Pagiging tunay na Israel. Ito po sa spiritual. Hindi po yung pagiging literal na Israel, mga kapatid. Kundi ito po yung pagiging Israel. Ano yung pagiging Israel sa spiritual po. Pagiging anak ng Diyos. Yan po yung everlasting name, mga kapatid, na ibibigay ng Diyos sa mga tao na nagnanais mangilin ng Sabat, yung sign of sanctification. Ano? Yun pong tatanggap ng sign of sanctification ng Panginoon. Para sa kanila po, ito pong covenant of God. Kasi yun po ang purpose ng covenant ng Panginoon sa kanyang bayan, napakabanalin ang kanyang bayan at kilalanin siya bilang creator and sanctifier of His people. Ngayon, nasa pa rito sa verse 6 hanggang patuloy. Also the sons of the stranger that join themselves to the Lord to serve Him and to love the name of the Lord, to be His servants, everyone that keepeth the Sabbath from polluting it, and taketh hold of my covenant. So maliwanag po, no? Ito sons of the strangers, mga taga-ibang lupa, ibig sabihin hindi po mga Hudyo. Pero sila ay pwedeng mag-ingat ng Sabat at pwede nilang ingatan, panghawakan yung tipan ng Diyos para sa kanyang bayang Israel. Kaya yun pong tipan at yun pong Sabat, hindi lang po ito para sa Israel, kundi para po sa lahat ng tao na nagnanais na maging mga anak ng Diyos. At sabi pa rito sa verse 7, Even them will I bring to my holy mountain, and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar, for mine house shall be called a house of prayer for all people. Maliwanag po ito, mga kapatid, ano? Para daw po kanino ito pong bahay-sambahan ng Panginoon? Ang sabi dito, for all people. Para sa lahat ng tao, mga kapatid. Kaya natandaan natin, ito maging sa lumang tipan pa, ay hindi lang para sa Hudyo. Ito pong pangako ng Diyos na yung kanyang tipan at maging yung kanyang utos na 10 utos ay hindi lang para sa Hudyo. Ito po'y para sa lahat ng tao. Kaya nga, kung ating tutunghayan ang kasaysayan ng Biblia o yung kasaysayan sa Biblia,
patungkol sa nagiging mga anak ng Diyos, yun pong itinuturing ng mga anak ng Diyos, hindi lang yung Hudyo. O kagaya nitong si Rahab. Ayan, si Rahab po mga kapatid. Si Rahab po mga kapatid ay hindi po yan Hudyo. Pero siya po ay naging kabahagi ng pananampalataya. Kaya kapag binasa natin sa aklat ng Hebreo, naroon po si Rahab mga kapatid. Isang babaeng patutot, hindi po Hudyo, pero naging mananampalataya sa tunay na Diyos. At siya po yung tinutukoy rito sa Isaiah chapter 56 bilang taga-ibang lupa na pwedeng mag-ingat ng sabat ng Panginoon at mag-ingat ng kanyang tipan. Kaya maliwanag po na ang sabat mga kapatid ay para sa lahat ng tao. At say pa rito sa verse 8, "The Lord God which gathereth the outcasts of Israel said, Yet will I gather others to him, besides those that are gathered unto him." Ayan, bukod po sa mga natipon na sa Panginoon na mga anak niyang mga Hudyo sa panahon na yon, ay meron pa pong ibang mga tao na kanyang titipunin din. Yun nga sinasabi ritong mga anak ng mga taga-ibang lupa. So hindi po ito Hudyo mga kapatid. Hindi po ito yung Hudyo na ipinanganak sa ibang lupa at bumalik lang para sumamba. Hindi po. Kundi maging yung mga yunok mga kapatid, sila po ay pwede rin na sumamba sa Panginoon. At pinagtibay nga dito ng talata na binanggit natin sa Isaiah, sabi rito, "For mine house shall be called a house of prayer for all people." Ayan, ito po sa panahon pa ng Old Testament, pero yun pong bahay ng Panginoon para sa lahat ng tao. Hindi lang po ito para sa mga Hudyo. Kaya wag po nating isipin na ito pong 10 utos at yung tipan ng Diyos ay para lamang sa mga Hudyo. Ito po ay para sa lahat ng tao. Kaya nga, bilang huling talata ay babasahin natin yun pong tipan na kung saan ay naroon din yung 10 utos ng Diyos. Kasi kung sasabihin natin yung tipan ng Diyos na yan na pati yung sabat ay para lamang sa Israel, dapat hindi tayo makibahagi doon sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos. Kasi yun yung tipan na ibinigay sa Israel kung tinatanggihan natin yung sabat, ay tinatanggihan rin natin yung tipan ng pagliligtas ng Panginoon bilang siya ang ating sanctifier. So tingnan po natin ang sinasabi rito sa aklat ng Deuteronomy chapter 29 verse 9 then 13 to 15. Ganito po ang sinasabi. Okay, basahin natin. Deuteronomy chapter 29 verse 9. Okay, ang sabi rito, "Keep therefore the words of this covenant and do them, that ye may prosper in all that ye do." Sino pong inutusan dito? Ang Israel mga kapatid, Ang sabi rito, "Ye that stand all of you before the Lord your God, your captains of your tribes, your elders and your officers, with all the men of Israel." So buong Israel po yung tinutukoy dito mga kapatid, na sinabihan na po, ingatan ninyo ang mga salita ng tipang ito upang kayo guminhawa. Yan yung sinabi sa Deuteronomy 29 verses 9 and 10. At hanggang sa 11, hanggang patuloy, sabi rito, "Your little ones, your wives, and thy stranger that is in thy camp, from the hewer of thy wood unto the drawer of thy water." So maliwanag po yun pong tipan pala mga kapatid na ibinigay sa Israel, hindi lang para sa Israel, kundi maging sa mga taga-ibang lupa na naroon sa kanilang kampamento. Kaya nga sabi rito, "And thy stranger that is in thy camp, from the hewer of thy wood unto the drawer of thy water." So yun pong yung mga nagsisibak ng kahoy o mga nagpuputol ng kahoy, at maging doon sa mga taga-igib. Ibig sabihin yung mga alila ito na stranger, maging para sa kanila ay ito pong tipan na ito mga kapatid ay ibinigay ng Panginoon. At sabi pa rito,
Verse 12, that thou shouldest enter into covenant with the Lord thy God, and into his oath, which the Lord thy God maketh with thee this day. So kailan po ginawa yung tipan, mga kapatid? Bigyan natin din ito, ano? Kailan ginawa yung tipan na ito? Ang sabi rito, this day. Yung this day na yon ay tumutukoy dun sa context ng pagbibigay nito sa Israel. Ito po yung second covenant, mga kapatid. Ibinigay na ito sa Israel. Hindi po ito sa panahon ni Kristo ibinigay. Sa panahon pa ng Israel, ibinigay na po itong second covenant na ito, mga kapatid. Ano ho? At ang context nitong second covenant na ito, mga kapatid, ayun pong tipan kay Abraham. Na yung tipan kay Abraham, mga kapatid, yan po ay ayon sa pagwisik ng dugo ni Kristo. Na ang context rin ay yung sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 21 na meron pong hayop na pinatay. Ano? Basahin muna natin yon bago natin idugtong dito o bago natin ipagpatuloy yon. Genesis chapter 3 verse 21, ang sabi ganito, and to Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothe them. Ginawan daw po ng Panginoon sina Adan at Eva ng kasuotang balat, coats of skin. So kung merong balat, ito po'y balat ng hayop, hindi ito balat ng halaman. Ano? Yun po yung tinutukoy na tupa na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Kapag tinunghayan naman natin itong sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 13. Ano, basahin natin Apokalipsis 13 talatang 8. Ang sabi ganito, and all that dwell upon the earth shall worship him whose names are not written in the book of life of the Lamb is slain from the foundation of the world. Yan po, mga kapatid, yan po yung tipan ng Panginoon. Diyan po nakabata yung tipan ng Diyos na ginawa kay Abraham. Ano? At yung second covenant sa Israel, mga kapatid, ay doon po nakabatay sa tipan na yun kay Abraham. Based on faith sa biyaya ng kaligtasan, hindi po sa good works. Yung first covenant na ginawa ng Israel, yun po ay nasa Exodus chapter 19, ano? Yung tipan na yun na ginawa ng Israel sa Panginoon, ang sabi nila, susunod sila at gaganapin nila yung buong utos ng Panginoon, kaya lang nabigo sila doon sa tipan na ginawa nila para sa Panginoon. So yun po yung first covenant. Ano ho? Doon sa second covenant, yun na po ang Diyos na ang nakipagtipan sa Israel. Kaya dito sa Deuteronomy chapter 29 ay atin pong binasa na ano pong sabi rito? Ang Panginoon po yung nakikipagtipan dito sa Israel. Sabi rito sa patuloy, ipagpatuloy pa natin. Yung sa verse 12, ulitin natin muna. Ang sabi rito, that thou shouldest enter into covenant with the Lord thy God, and into his oath, which the Lord thy God maketh with thee this day. O, sino daw po yung nakipagtipan, mga kapatid, sa Israel? Sa araw na yon? Ang Diyos po, mga kapatid. Yan po. So, siya po yung unang gumawa ng pakikipagtipan. Ano ho? Kaya ito po yung tipan na ginawa ng Panginoon sa Israel, na ito po yung nakabatay dun sa dugo ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan, na siyang ibinigay ring tipan kay Abraham. At sabi rito sa 13 hanggang 13, ano, hanggang patuloy pa hanggang 15, that he may establish thee today for a people unto himself, and that he may be unto thee a God, as he hath said unto thee, and as he hath sworn unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Sa verse 14 and 15, neither with you only do I make this covenant and this oath. So maliwanag po, ano? Na ito raw pong pagkikipagtipang ito, hindi lang daw sa Israel ginawa ng Panginoon. Ano po ang sabi sa verse 15? But with him that standeth here with us this day before the Lord our God, and also with him that is not here with us this day. Ayan po, mga kapatid. So maliwanag po ito, mga kapatid, na hindi lang daw para sa Israel, yun pong tipan na ginawa ng ating Panginoon.
Yun po ay para sa lahat ng tao. Ano? Kaya napakaliwanag po ng Biblia, wala pong salungatan sa banal na kasulatan, mga kapatid. Ito po ay nagtutugma. Kaya hindi pwedeng sabihin na para lamang sa Israel. Yun pong Sabat, sapagkat ang Sabat bilang sign of sanctification, hindi lang po ito para sa Israel, kundi para sa lahat ng tao. Sapagkat kung Israel lang ang merong sign of sanctification, bilang yung Sabat ang binigay sa Israel bilang sign of sanctification, anong sign of sanctification naman ang para sa ibang tao na hindi Hudyo? So wala po tayong maibibigay na ganong kakaibang sign of sanctification. Isa lang, yung sign of creation, at yung sign of sanctification, isa lang. Ang Diyos po ang siyang kinikilala na atin pong creator, yun pong tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa, at yun pong sign of sanctification o yun pong tanda ng pagpapakabanal ay yun pong Sabat. Kasi maging yung Sabat mismo ay binasbasa ng Diyos, pinagpala at pinakabanal at kanyang ipinagpahinga. Kaya tayo po bilang mga anak ng Diyos ay kinakailangan ring sumunod sa kanyang mga hakbang, mga kapatid. Kaya nawa ay naging maliwanag po sa atin ang pag-aaral na ito, na yun pong pangako ng Diyos na pagliligtas para sa Israel ay hindi lang talaga para sa kanila. Ito po ay para sa lahat ng tao. Kaya kabilang po tayo dun, mga kapatid, na tayo po ay magiging mga anak din ng Diyos ayon sa pangako na binanggit sa atin pong mga tinalakay. Ito po hindi exclusive para sa Hudyo, ito po ay para sa lahat ng tao. Kung bakit Hudyo lamang, yun pong pinagkatiwalaan nito sapagkat sila yung bukod tanging bayan ng Diyos. Sila yung bukod tanging mga tao sa mundo noon na kumikilala sa tunay na Diyos. Ang ibang mga bansa po ay mga pagano. Kaya sila po bilang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, sila po yung bayan ng Diyos, ang bayang hinirang ng Panginoon. Kaya naway na pagpala pang bawat isa sa atin pong pag-aaral, at bilang pagtatapos, tayo po ay manalangin. Ama namin ang tahanan po niya sa kitaasan ng mga langit, maraming salamat po sa mga mensahe na amin pong napag-aralan. Naway ito po ay may kintal sa aming puso't isipan, at naway kami po inyong pakabanalin sa espiritu at katotohanan. Ang mensahe na po, kaugnay po sa araw ng Sabat, bilang banal na araw na inyo pong ibinigay sa bawat isa amin. Naway ito po ay amin pong mapahalagahan at amin pong may pangili ng tama, at amin pong palaging maalala ang amin pong dakilang Diyos na manlilika sa lahat ng mga bagay, at siya ring lilika ng bagong puso sa bawat isa amin, magiging tagapagpabanal sa bawat isa sa amin. Naway tulungan po kami na makaranas ng tunay na pagpapakabanal sa pamagitan po ng espiritu ng katotohanan, at kami na po ay mamalagi sa katotohanan at sa pagsunod sa katotohanan, kung saan maging ang inyo pong kautusan na do'y matatagpuan ng Sabat ay punong-puno rin po ng katotohanan. Naway kami po'y tulungan na mamuhay ayon po sa inyo pong mga lituntunin, at naway pagpalain pang bawat isa sa amin. Ang lahat po ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong paikinig, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay, at naway kayo po ay patuloy na patnubayan ng Panginoon. Hanggang dito na lamang po, mga kapatid, at ang inyo pong lingkod ay pansamantalang magpapaalam, Brother Jimwell Gain, at atin pong ibalik ang papuri at pasalamat sa atin pong dakilang Diyos.